Good morning, Yesland family. Happy 7th year anniversary sa ating lahat. Yan, unang-una pa lang, nakaka-bless na yung talk ni Brother Arun. Yan, thank you, Yesland, for this recognition and award. Thank you din kay Lord kasi yung araw na ito is a blessing and blessing na nandito rin ako sa harap nyo to share. Ayan, yung question sa akin is, how can you build and maintain a strong relationship with your clients to ensure a lasting legacy of customer loyalty and trust? Building and maintaining a strong relationship with clients is crucial, kaya dapat we have an excellent and open communication with them. Hindi lang po natatapos sa reservation, and we must actively listen to their needs, concerns, and feedback sa mga kinuha nilang property. And we must regularly update them sa mga kinuha nilang property. We can send photos and videos then para ma-update natin sila kung ano na yung progress. Then, kapag may changes din sa developer's contact number or email, pwede natin silang i-update para syempre, pwede silang mag-contact dun sa mga developers. And pag may mga issue din, dapat ma-address natin kung may issue or question sila, para mas maigi at malinaw nilang maintindihan yung mga kinuha nilang investment. Then next, we must build trust and credibility. We must establish trust by being reliable, honest, and transparent. Yung totoo lang po yung sasabihin natin sa binibenta nating projects. Sabi nga, pag na-inlove tayo sa isang project, mas madali natin itong mabibenta dahil tayo mismo sa sarili natin ay kumbensido. Fulfill your promises and commitments. Huwag po nating sasabihin na may swimming pool doon sa binibenta natin, pero sa totoo po pala wala naman para lang mabenta natin. Cultivate a reputation for integrity and professionalism. And alam ko dito sa Yesland, lahat tayo professionals. Pag may mistakes po tayong nagawa, take responsibility and apologize. Magpakumbaba po tayo pag nagkamali tayo ng sinabi. Remember, building strong client relationships takes time, effort, and consistency. I-maintain po natin yung open lines of communication para makabuild tayo ng loyalty and trust that will lead to long-lasting relationships and, syempre, soon, more referrals. Yun lang po. Thank you, everyone, and happy anniversary ulit. Good morning. Yes. Ako pala si broker Nick Dimanlig, so one of the brokers ng Yesland Realty. So from Team Vienna, Vienna lang ang masarap. Hindi pa kami magagaling, masarap pa lang kami. Yan, so ang sale ko is, kinakabahan ako, first time ko kasi. Ang sale ko is from Stonebridge, saka sa Granary. Yan, so both from YouTube ko siya nakuha. And ayun, so magsisinungaling ako kapag sasabihin kong hindi ko pinangarap na maging top seller. Yan. So since sumali ko dito, ano ba yung nag-i-emotion? Hindi. So sobrang pinangarap ko kasi siya. So kumbaga lahat naman tayo, aim tayo maging number 1. So naging number 3 ako, kumbaga talagang sobrang naging happy na ako. So binala ko pa nga i-chat si SD Rona, alokin ko ng bahay sa Granary. Baka mapag-reserve ko para maging number 1 ako eh. Yan. So, bibigay lang ako siguro ng ilang tips para tingin ko maging successful yung real estate career nyo dito. So, based lang on my own experience. Yan. So, number 1 siguro is believe. So, kasi kapag naniniwala ka sa kakayahan mo, yung client mo maniniwala din sa'yo. So, kapag naniwala ka kasi yung 50% nung career mo, yung gusto mong tahakin is parang solved na. Kasi syempre, bigyan naman natin ng chance yung sarili natin na mag-grow. Yun. So kapag sa team namin na parang sinasabi nila hindi nila kaya. So kumbaga hindi siya madali, pero kumbaga kaya siya. So yun yung number 1, simple lang, maniwala ka. Pag naniwala ka, okay na yun. The other 50% I think is commitment. Kasi kapag naniwala ka, kailangan mo ng commitment dito sa real estate kasi na industry. Hindi pwedeng hindi ka fully committed. Meaning mind, body, and soul, kailangan ibubuhos mo dito. So lahat ng mga nakakabenta kasi dito,
Kumbaga, yun na lang yung result. Ako, yun na lang yung result. Pero hindi nakikita kasi dito yung rejection, yung nagpa-tripping sa'yo, tapos hindi naman sa'yo bibili. Kumbaga, minsan magtatanong sa'yo, tapos sa iba bibili. Tapos nun, sa'yo magtatanong naman ng ulit kapag may ganon. Yun. So, it requires major sacrifice. Sa akin siguro, ang pinaka-major sacrifice ko is yung time. Ako po ay isang part-time na broker pa lang rito sa Yesland Realty. Meron akong full-time job. Ako po ay empleyado sa Laguna Technopark. So, background lang. Kumbaga, ang routine ko bago dumating si Yesland sa buhay ko is Monday to Saturday, Monday to Saturday may pasok ako, 6 a.m. to 6 p.m. Ayun, so ganun talaga sa manufacturing eh. So kinukuha niya yung major ng time ko. Nung dumating si Yesland sa buhay ko, syempre kailangan ko magpa-tripping. Kailangan kong pumunta sa tripping. So ang gagawin ko, example, Monday yung tripping, Sunday pa lang chinachat ko na yung boss ko. Kumbaga, lahat na yata ng excuse na sabi ko na dun eh. Papacheck up ako, punta ako sa bangko, punta ako sa veterinaryo, sa dentista, lahat. So, buti na lang mabait yung boss ko. Yun. So, ang gagawin ko, pag Monday, yun na. Hindi kasi ako magli-leave eh. Ang gagawin ko, magpapaalam ako sa kanya magpanggabi. Yun. So, ibig sabihin, yung leave kasi ina-allocate ko yun sa mga family events, sa mga travels, yun. So, pinapaalam ko sa boss ko, boss, papanggabi ako, pupunta kasi ako sa bangko sa umaga. Yun. So, Monday, magti-tripping na kami. Yung morning ko is 6 a.m. to 6 p.m. Ina-allocate ko yun sa tripping, sa real estate. So, ngayon, ang target ko, tatahiin ko yung tripping na yun, 2 tripping sa isang araw. Tapos, i-ensure ko lang na dapat by 6 p.m., nasa work ako. Kasi yun yung pinangako ko sa boss ko. So, imagine, 6 a.m. to 6 p.m., humahataw ako sa tripping. 6 p.m., papasok ako sa trabaho. 6 p.m. to 6 a.m. na naman yun kasi may overtime. So, imagine, 24 hours akong gising. Ngayon, pagdating ko ng Martes, hindi pa rin ako uuwi. Kasi yun ang shift ko eh. Pang-umaga talaga ako. Yung mga ibang nagtatrabaho dito, alam yun. So, kailangan kong pumasok ulit ng 6 a.m. to 2 p.m. Kasi yun yung original shift ko. So, kumbaga, napagod ba ako? Oo. Kumbaga, napuyat ako, syempre. Diba? Naligo ba ako noon? Hindi ako naligo. Hindi ako naligo noon. So, yun yung major sacrifice, yung hindi ko paliligo. Pero more than that, hindi ako nag-give up. So, kumbaga... Hindi. Kumbaga kasi kapag nag-give up ako, parang inamin ko na sa sarili ko na buong buhay ko, magiging empleyado ko. Kumbaga hanggang sa mag-retire ako, magiging empleyado ko. Ngayon, kapag nag-give up din ako, parang ipinasa ko na dun sa kumpanya ko yung future ng mga anak ko. Diba? So, naniniwala kasi ako na binigyan tayo ni God ng iba't ibang skill set. So, sayang kasi kung hindi natin i-maximize yung skill set natin. So, saludo ko sa lahat ng mga part-timer dito. Kasi kumbaga hindi madali. Hindi. Pero kumbaga hindi rin siya imposible. So, kailangan mo lang ibuhos yung full commitment mo. And last is yung kapag naniniwala ka na, then committed ka, last is siguro yung enjoyment. Kailangan mo enjoyin yung ginagawa mo. Mahirap siya, pero kailangan mong you find that motivation. Weekly kasi minomotivate tayo ni Yesland. Minsan nga may mga travel incentive pa, di ba? Pero feeling ko, bawat isa sa atin, yun yung greatest responsibility natin sa sarili natin eh. Dapat alam nating kilitiin yung sarili natin. Yun. Kasi hindi ka magiging successful dito kung hindi ka fully motivated. So ako, ang motivation ko lang, it's a blessing na nagagawa ko to kasama yung wife ko. Si Ann. Hindi, medyo emotional lang kasi umattend kami last week ng retreat. So, yun lang. So, na-realize ko, parang napaka-komplikado kong tao. Napakahirap kong mahalin. So, lalo na kapag dito sa real estate industry, magkasama kayo, mas komplikado. So, yun lang. So, nasa si Ann? Yun, man!
Basta man, ang pag-ibig ko sa'yo parang paghinga. Bakit ko pipigilan kung di ko naman kaya? Yun lang. So, once again, sobrang thankful ako kasi kasama ako dito sa 7th anniversary ni Yesland. So, more than sa sale, more than sa recognition, malaki naging contribution ni Yesland sa buhay ko. Kumbaga, feeling ko sobrang buo ko, pero deep inside, I'm so broken. Yun. So, si Yesland ang unti-unting tumatama nun. So, thank you. Thank you. Good morning, everyone. Thank you sa Yesland and happy 7th anniversary. What I'm gonna share today is how can you build and maintain strong relationships with your clients to ensure a lasting legacy of customer loyalty and trust. So as a real estate professional, it is important not only to focus on acquiring new clients, but also on retaining current clients. So kailangan, hindi lang tayo kuha ng kliyente, dapat alam din natin kung paano natin sila i-maintain. Okay. Building client loyalty can help increase and repeat business, referrals, and positive reviews. So what we can do to maintain them, first, we have to provide exceptional customer service. So we have to provide and make sure to respond to clients' questions and concerns promptly and be attentive to their needs and go above and beyond to provide a positive experience. So let me share to you, no? So I have this client this month. Isa siyang OFW. So talagang gustong-gusto niyang kumuha ng bahay. Ang problema, yung kanyang passport, ayaw ibigay ng kanyang amo. Di ba usually ganon? Pagka lalo na kung nagtatrabaho ko sa bahay. So, sabi, 2 buwan na siyang ganon. So, yung coordinator, tinatanong ako, ano na po nangyari doon sa requirements ni client? Tapos pagtatanungin ko si client, sabi niya, ma'am, parang ayaw ibigay yung passport ko kasi parang aalis ako. So, palaging ganun yung sinasabi niya. So ang ginawa ko, ganito yung gagawin ko. Mag-i-email ako sa'yo, magsasend ako sa'yo ng mga details, at i-emphasize ko doon ano yung kulang mo requirements. So, nagawa ko ng email, ala PKS. So, sabi ko, ipakita mo yan sa boss mo. Kasi sabihin mo, mauubusan ka na ng unit. So, ginawa ko siya nung gabi. So, paggising ko kinaumagahan, nakita ko, nandoon na sa, yung passport niya, yung kailangan. Sabi ko, ang dali naman palang kausap niya ang boss mo. Isang email ko na, ayan, nandiyan na. Sabi ko, ano sabi niya? Sabi daw po niya, natutuwa siya kasi parehas daw din silang may binabayarang bahay. O, di ba? Kumbaga, tayo, we have to think outside the box. Hindi pwedeng hihintayan lang natin na mabigay yung kailangan natin. So, kailangan natin tulungan yung client natin dun sa problema niya, dun sa boss niya. So, ganun yung ginawa ko. And then, tapos, meron pa ako isang client na kailangan niya ng bahay. Kailangan niya na, from malaking bahay, kailangan niya na, kasi matatanda na sila, maglilipat sila ng mas maliit na bahay. So, sanay siya sa mga malalaking village. Tapos, tinanong niya ako, sabi niya, Joy, okay lang ba dito sa project na to? Sabi ko, ano po yan? Sabi niya, kasi pinapadala ko siya ng mga project. Sabi ko, parang hindi po siya bagay sa inyo. Kasi sanay kayo sa tahimik na community. Tapos yan pong napili yung project, parang crowded po siya sa paghinaharap. So pwedeng, sa halip po na ma-relax kayo, retired na kayo, baka mas lalo kayong may stress. Kumbaga, parang sa akin, hindi porke may binigay siya, magbibigay ka rin ng feedback sa kanya. Sabihin mo kung anong meron dun sa project. If is it suited ba sa kanya,
Kasi for the whole time na matanda na sila, doon sila mag-i-stay. Tapos, hindi sila magiging masaya kasi hindi sila sanay sa ganong environment. So tayo, as a real estate salesperson, dapat alam natin paano sasabihin sa mga clients natin kung ano yung pwede or na pwede sa kanila. And then, nag-agree naman siya. And then the other one, tapos, so ang inaano ko dito, ina-emphasize ko dito, tayo bilang isang salesperson, dapat alam din natin i-educate sila. Kumbaga, hindi natin pwedeng basihan kung ano lang yung sinasabi nila. Kumbaga, mag-i-intervene din tayo. Tapos, kailangan natin silang keep us posted with the things happening to our clients. So, dapat updated tayo sa nangyayari sa kanila. And tayo, i-update din natin sila. So, ang ginagawa ko doon sa clients ko, halimbawa may kinuha silang lote, ini-email ko sila, sabi ko, kino-congratulate ko sila, sinasabi ko sa kanila na yung value po ng lupa nyo, tumaas na, kung dati 7,000 yung nakuha, ngayon 12,000 na. So sila, parang na-excite sila, natutuwa sila. Kasi, kumbaga, we have to give them that kind of information at na-appreciate nila yon. Then we have to be transparent and honest. So, may mga client ako na nagtatanong, okay ba dito sa project na to? So, sasabihin ko sa kanila yung totoo, nako, binaha dyan last year. So, kung hindi ka naman, tapos ginagawa ko, nire-research ko, sabi ko, binaha siya last year, tapos nagtatanong ako dun sa village, ito ba ginawa ng paraan ng developer? So, meron naman daw ginawa. Pero yung pinaka-root cause, hindi nila nagawa ng paraan pa. So sabi ko sa client, maghanap muna ng ibang project. So nakahanap naman kami. So kailangan maging honest tayo, hindi pwedeng makabenta lang tayo, pero kumbaga meron tayong mission na mabigyan sila ng bahay, pero not to the extent na alam natin may problema, bibigay pa rin natin yun sa kanila. Tapos, show appreciation. Mostly sa clients ko, pag kami birthday sila, nagpapadala ako ng cakes. Tapos pag Christmas, mga tokens, ganon. Tapos, create a strong onboarding experience. So customers will likely recall any customer service problems in their initial onboarding. So, like mishandling information or not having a designated point of contact to hold their hand through the beginning. So, while we can quickly rectify those points of conflict, it may leave them a negative impressions. So, kumbaga sa una pa lang, ayusin na natin ang ating trabaho. So, we have to ask. So we have to be humble enough to admit na hindi lahat ng bagay alam natin at kailangan pa natin i-verify mismo sa mga coordinators at sa developers. Kasi pag nagmarunong tayo, baka sa hinaharap magka-problema, sa atin din magbabackfire yon. So, when our customer makes their first purchase, we have opportunity to leave a memorable first impression. So make sure our onboarding process has run smoothly. And then, we should have an empathy. We should have empathy towards our client. We should make an effort to imagine how you would feel or act if you were in the same situation, same as our client. So we should be kinder when considering others and put ourselves in their shoes at all times. We are here for a mission. And that mission is to serve everyone whom we are dealing with, regardless of his or her status in life. So when we take actions, that would be our guiding principles until it will become our second skin. Through this, we can build a strong relationship with our client and increase the possibility of repeat business. And we have to remember that it is 25 times more expensive to look for a new client than to maintain an existing one. So mas mahal kung hahanap ka ng bagong kliyente kasi mag-a-ads ka. Pero kung
yung client natin, aalagaan natin ng tama. Sila mismo yung magbibigay ng kliyente sa atin, di ba? So, once again, happy 7th year anniversary to Yesland Realty. And I'm proud that I'm part of this company whose culture is built to ensure a lasting legacy of customer loyalty and trust. Thank you. Good morning, Yesland family. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Janine Tila Bareno. New ASCP po ako nung, siguro wala pa po akong 1 taon kay Yesland. And nakakatayo na po ako dito sa unahan. Sobrang blessed po ako na isa ako sa nagiging top po ni Yesland. And sobrang blessed ko po na nagbibigyan ako ng chance na mag-share po sa inyo. Yung question po sa akin is, how can you build and maintain strong relationship with your clients to ensure lasting legacy of your customer and loyalty and trust? Kapag maganda yung service na ibinigay natin sa mga clients natin, malaki yung possibility na i-refer nila tayo sa ibang mga clients na naghahanap din ng mga properties. So, dapat i-maintain natin na yung mga requirements ni clients, okay lagi. Lahat ng mga kailangan ni clients, ibigay po natin sa kanila. Then, yung first po is, make a great impression to them. So, dapat tripping pa lang, presentable na tayo sa kanila. Maayos yung dating natin. So from tripping pa lang, dapat, ano na tayo, lagi nakasmile, batiin natin mga client natin. Then, second, make time to your client. So kung gantong araw available si client, mag-adjust po tayo. Kasi tayo yung ano ni client eh. Kumbaga, mas magbibigay silang na trust sa atin kung tayo yung mag-a-adjust sa time nila. Then third po, kailangan help natin silang isolve yung mga magiging problem man kung magre-resolve man sila sa inyo. Siyempre, hindi naman lahat ng mga requirements kompleto na agad si client. So, help natin sila. Ano ba yung may help natin sa requirements like sa payslip. I-offer lang natin yung help natin, then find tayo ng solutions. Ano ba yung magagawa natin para matulong ang client sa mga IDs nila? Pwede ba natin silang samahan? Like kay Pag-ibig, kung hindi pa kompleto yung hulog nila, paano ba natin sila i-help doon? Then, maging consistent lang po tayo palagi. Kasi kung consistent tayo magpo-post sa marketplace, sa Facebook page natin, or sa wall natin, consistent din pong may mag-i-inquire at mag-i-inquire sa atin. Consistent din po na possible na magkaroon din tayo ng benta. Then always remember po yung mission natin na sasamahan po natin si clients from tripping to turnover po. Yun lang po. Thank you po. Good morning, Yesland family. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako si SD Rona from Santa Rosa. So tahimik lang ako, minsan sumasayaw. Pero madalas bumebenta. Joke lang. Hindi. So thank you, Yesland Realty, for this recognition. No? So grabe, top 1, tapos anniversary pa siya. It's really a blessing kasi alam ko hindi nyo in-expect na magta-top 1 ako kasi hindi ko din siya in-expect. I don't really give expectation kasi for myself since I joined Yesland Realty. I always go with the flow. I'm an agent, a salesperson na wala pong ka-stress-stress sa buhay. So, I just let it go. Tapos, nung last week na ng July, sabi ko, ay, wala pa akong benta. Sabi ko, sana makabenta ako kasi gusto kong umakyat sa stage. Ano yon, July 25. Tapos, nakabenta ako ng 27. Basta in a couple of 4 days yata yun, nakaklose kami ng 2 stone bridge. So, thank you, Lord, for the blessing. So, yun. So, yung question sa akin is, asa na ba yung question? Yung same with this, how can you build and maintain strong relationship with your clients to ensure a lasting legacy of customer loyalty and trust? Diba? Big word yun. Loyalty and trust. Tingnan mo yung katabi mo nga. Tanong mo nga, loyal ka ba? Ayan. Ang sabi. Ayan. So, madali ba sa atin na maging loyal? Madali ba yon? Yung iba yes, yung iba no. Madali bang magbigay ng trust sa isang tao? Ayan, hindi. So, hindi ko na siya sasagutin. So, to answer this question, ang ginawa ko, gabi.
So nag-isip ako, ang ginawa ko, binalikan ko yung experience ko sa Yesland Realty from July 2019 up to present, no, para masagot ko yung question na yon. Bakit ko siya binalikan? Kasi those experiences, parang ako yung naging product. Bakit ako nagstay sa Yesland and bakit yung loyalty ko and trust? Ayun, nandito pa rin ako. So, inisip ko yun na, kasi kaya ka magiging loyal or kaya ka magkakaroon ng trust sa isang company or sa isang tao kasi based dun sa na-experience mo. So, since na-experience ko siya, madali ko na siyang maita-transfer sa ibang tao, to my team and to my clients. So, ano yung 3 answers ko dito? So, number 1 is provide great customer service. Nung sumali ako sa Yesland, di ba, reborn pa lang, talagang great customer service na agad sa mga staff natin. So hanggang maging accredited ako, hanggang maging leader, nandyan talaga sila. Yung support nila. So ako din sa client ko, ganun yung ginagawa ko. So it should be fast and genuine. Dapat ramdam ng client na totoo yung service na ginagawa mo. Kasi since December last year, ang mga clients ko po ay hindi sila result ng mga FB ads, ng mga marketplace. Sila po ay result ng mga referrals na. So this year, I am parang parang tipong I am already, anong tawag mo doon? Iba na yung source of yung sale. Kasi for the past 3 years, ang aking mga clients ay hindi ko po kakilala. So number 2 is communicate consistently. So hindi lahat ng transaction smooth. 'Di ba? Meron masakit sa ulo, minsan naman okay lang. So dapat wag nating iiwanan yung client. 'Di ba si Yesland ganun din. Yung leader mo PM ng PM, 'di ba? Kahit ayaw mo na minsan. So they communicate to you consistently talaga. Yung kahit wala kang benta, kinakausap ka pa rin nila para hindi ka pa rin bumitaw dun sa pangarap mo. Tapos number 3 is make them feel appreciated and value. So, dito sa Yesland, naramdaman ko din yon na kahit walang favoritism, no? Kahit tahimik ka, maingay ka, ano pa ba yung mga karakteristik natin? Ganon. So, walang favoritism. So, lahat welcome. And lahat tayo tinitreat ni Yesland ng maayos. So, ikaw din, ako bilang salesperson, ganon din yung inaano ko. Nagkagulat yung Yung sa client ko na dapat ay wala din tayong hindi mo bibitawan kasi ang benta mo lang sa kanya, 500,000. Mas i-entertain mo yung 6 million, yung mga ganon. So, dapat pantay-pantay lang tayo. So, yun po yung mga answer ko dun sa question. So, again, congratulations, Yesland Realty. Happy anniversary and more power po. Thank you.